Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ping Lacson, nilaglag na si Soto. Papalitan ka na. Yari ka ngayon. May tama sa liig. Tatanggalin ka na. Ilaglag ka na ng kasamahan mo. Ano kaya ang malalaman ng taong bayan pag ang nalaman nila na yung magkakampi noon, laglaga na ngayon? Good luck. Good luck sa inyo kung ano mga yung kagustuhan nyo. Inaabangan ng taong bayan na ano? Subukan nyo kasi magmagaling-magalingan. Para tapos na ang karera nyo sa 2028. SP Soto pwedeng ma-accuse ng legislative overreach at Attorney Reserva ukol sa Supreme Court. Nako, yan ang mga balita ngayon. Solon support charter change following si Supreme Court. Kita nyo, gumagawa na naman kayo ng paraan. Charter change na naman. Para saan? Para talagang, makapagdesisyon kayo na kayo-kayo lang ang upo. Unggoy! Mga unggoy kayo. Patigasan ng muka, ano? Gusto nyo talagang mamuno ang boss nyo hanggang sa kaduluduluhan at nakawin na lahat. Gagayahin ba yung tatay? Abangan natin mamaya sa dulo natin video. Samantala ito, before and after. Literal na kain suka ka ngayon. Pasok! Sa gitna ng patuloy na diskusyon kaugnay ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, muling napansin ng publiko ang tila hindi pagkakatugma ng mga naging pahayag ni SP Soto bago at matapos ilabas ng Korte Suprema ang pinal na desisyon nito. Noong una, iginiit ni Soto na mas mainam umanong maghintay ng may pag-iingat o prudent wait sa magiging pasya ng Korte Suprema, sa halip na agad i-archive o tuluyang ibasura ang usapin, lalo na at malinaw na ang mosyon para sa reconsideration ay hindi inihain ng Senado kundi ng HOR. Sa panahong yun, binigyang diin pa niya na kapag na-archive na ang isang usapin, ito ay itinuturing ng patay at wala nang babalikan. Gayunman, matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong nagdedeklarang labag sa saligang batas ang mga articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, Ano naman ang naglabas si usapin? Soto ng pahayag na nagsasabing ang konstitusyon umano ay parang naamyenda sa paraang hindi konstitusyonal dahil sa umano'y overreach ng Korte Suprema. Dagdag pa niya, maaaring umabot ng ilang dekada at mga pagreretiro ng mahistrado bago maitama ang tinawag niyang maling interpretasyong legal, at sa kanyang pananaw, ang impeachment ay isa na ngayong imposibleng pangarap. Ang mga pahayag Alam na niyo ito pala, ang no? naging sentro ng diskusyon sa social media at sa hanay ng mga nagmamasid sa politika, lalo na dahil malinaw na ang Teka lang. Bakit mukhang bumabait ka? Sisibakin ka ba o tatanggalin ka? Mamili ka, sibakin o tanggalin? Mamili ka sa dalawa. Ano gusto mo? Sibakin ka o tanggalin ka? Ay, may balita mga kasama. Mukhang papalitan na itong si SP Sip Soto. SP Sip Sin, ng isang bagong Senate President. Naku, sino kaya? Babae daw ho, nababalita ngayon na isang magiging SP. Sino? Wag naman sana yung kakampi rin nila. Kasi baka mamaya, mapagawa rin ng kwento, dalihin na naman si Bibi Sara, at pagtulong-tulungan naman ng mga Duterte. Diba? Tama lang yung gawin nyo, sibakin na kayo lahat. Dahil panggulo lang kayo, wala kayong ginagawang matino. Kundi, pag-usapan na paano ma-impeach si Bibi Sara. Alamin nga natin ito, chismis ba ito o totoo na babae ang magiging Senate President? Pasok! Sa likod ng mga formal na sesyon at opisyal na pahayag, may mga galaw sa loob ng Senado na hindi agad nakikita ng publiko ngunit unti-unting lumilitaw sa pamamagitan ng mga pahayag ng mga pangunahing personalidad. Ang mga detalyeng ito ay nagbibigay linaw sa mga naging desisyon, pagkaantala, at tensyon na bumabalot sa liderato at ugnayan ng mga senador, lalo na sa usapin ng majority at minority blocks at sa pamumuno sa mahalagang komite ng kapulungan. Ibinunyag ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi natuloy ang inaasahang paglipat sa mayorya ng 3 senador mula sa minority block. Bakit?
Bakit nilipat? Ipinaliwanag ni Soto na ito ang naging dahilan kung bakit hindi agad inalis kay Senador Amy Marcos ang chairmanship ng Senate Committee on Foreign Relations noong siya ang pumalit sa liderato ng Senado. Tapos? Ayon kay Soto, may inaasahan ng majority bloc na lilipat si Marcos sa kanilang hanay, kaya minabuti nilang maghintay bago gumawa ng pinal na desisyon. Bagamat wala umanong malinaw at opisyal na pahayag mula kay Marcos na iiwanan nito ang minority bloc, umasa pa rin ang Senate majority na magaganap ang naturang paglipat. Ibig Dahil- sabihin, etong si Amy lilipat sa majority, ganon? Totoo kaya ito? Ibig sabihin, meron ng mga bagay-bagay na talagang may plano, lilipat sa majority, ang isang minority. Sino ba yung nasa likod ng majority? Ito, tutasin. Ngayon, sabi dito, lilipat si Aming sa majority. Wow. Totoo? Anong mangyayari kung lilipat siya sa majority, papalitan ka? Ibig sabihin ganon. Ibig sabihin ito si Ate Aming, tatablahin na naman ng mga minority. Ganun ba? Hindi namin makuha yung punto Dapat alamin at pag-aralan kung tunay sa tunay ba itong pinag-uusapan na lilipat. Lilipat ba talaga? Nagtatanong lang kami Dito, pansamantalang nanatili si Marcos sa pwesto bilang chair ng Senate Committee on Foreign Relations kahit Tapos? nagkaroon na ng pagbabago sa liderato ng Senado. Nilinaw ni Soto na walang kinalaman ang hindi pagpirma ni Marcos sa isang Senate resolution sa naging pasya ng mayorya na alisin sa kanya ang pamumuno sa komite. Aniya, napagkasundoan sa loob ng Majority Caucus na ang mamumuno sa Senate Committee on Foreign Relations ay dapat nagmumula sa Majority Bloc, lalo na't ito ay isa sa mahahalagang komite ng Senado na may mga nakabinbing tratado at kasunduang internasyonal na nangangailangan ng pag-aproba ng buong kapulungan. Nako, matinding usapan. Chismis lang siguro lilipat. Kung totoo man, Tiaming, ilitaw mo na, ilabas mo na ang tunay na kulay sa kulay. Kasi, pag ginawa mo yan, next time di ka na mananalo. Nagawan ka lang ng paraan ni BP Sara. Yung isa nagawa ng paraan pero taksil. Kilala nyo ba yun? Inendorso ni BP Sara pero nung nanalo na, anong nangyari? Parang wahani-hani ho, wala na. Diyos ko po, ganyan. Nagpapakilala yan. Last mo na yan, di ka na mananalo. Kahit sino sa inyo. Gagaling nyo, ginamit yung mga Duterte. Last nyo na yan. Ngayon, alam nyo na kung sino yung mga manggagamit. Di ba? 2 babae, inendorso ni BP Sara, yung isa, buntis pa nun. Kilala nyo? Type nyo sa comment section. Tapos, si Ate Aming, na-endorso rin. Ngayon, kung totoo man ang kwento rito na lilipat siya sa majority, para saan ang paglipat mo? Kasi kawawa naman yung mga nasa minority. Ang mga nasa minority, Duterte Black. Hindi nga namin alam kung tunay sa tunay, yung pagka-Duterte mo. O yung pagsuporta mo kay BP Sara. Kasi inendorso ka ni BP Sara. Nagtatanong lang ho. Gusto ni malaman ng taong bayan kung totoo ba yung nababalita dito na lilipat ka sa majority. Kung lumipat ka sa majority, ibig sabihin, ikaw yung Senate President. Totoo ba? Ano next? Kwentuhan nyo naman kami kung ano yung script. Alamin natin ito. Tuloy. Bukod kay Amy Marcos, sinabi ni Soto na kasama rin sa inaasahang lilipat sana sa mayorya sina Senador Bongo at Senador Robin Padilla. Ayon sa Totoo ba? Chismis ito. Hindi magagawa ni Senator Robin na pagtaksilan ang mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. Chismis lang yan. Huwag ho kayo maniwala na lilipat si Senator Robin sa majority. Ito kay Ate Aming, hindi ko pa sure. Kay Senador Bongo, hindi pa rin ako sure. Pero nagsalita na si Senador Robin na salamat, Tatay Digong. Kasi nagpapasalamat siya nung dating nakita natin video na yung tumulong sa parol ni Senator Robin si Tatay Digong. So nagpapasalamat siya. Kaya hindi ako naniniwala na ito si Senator Robin ay lilipat sa majority. Kwento niyo sa pagong. Palasyo, walang balasahan sa gabinete. Nak ng tipaklong. Wala palang balasahan. Totoo? Anong mangyayari siyan? Yung mga palpak ng gabinete, stay put lang sila. Naku.
Bagay, kampi-kampihan sila, no? Ng final decision ng Korte Suprema sa kanyang impeachment, tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahanda ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga nagbabadya namang bagong impeachment complaints laban sa kanya. Isa nga sa inaabangang petsa ay ang February 6 kung kailan mapapaso na ang one-year bar rule. Hindi naman hingid na may mga plano ng maghain. Bukas, uno na. May nababalitaan na tayo. Andyan yung mga unggoy. Nag-ready na sila. May hawak sila mga dokumento ko, no? Na si BP Sara ay inuugnay na naman sa bilyon-bilyon daw. Yung kwento ni Madriaga. Nakuha kayo sa kwento, ano? Wala namang mabigat na ebidensya o walang sustansya para sa paratang na yan. Sunod niya, ibabasura na naman niya na Supreme Court. Kasi hearsay lang yan. Lahat kayo nangangarap na gusto nyo na si BP Sara ma-disqualify, hindi na makaabante, at bukod doon, wala nang pag-asang tumakbo ng pagka-presidente. Kahit sa posisyon. Yun yung mga unggoy. Kala nyo, nangangarap kayo, magagawa nyo kay BP Sara. Kwento nyo kay Aling Josila. Baka magkaunawaan kayo. Tuloy. Ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kabilang na yan ang ilang progresibong grupo. May mga kongresista na rin na nagpahayag ng suporta at pag-endorso sa reklamo. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023. Tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Itinanggi ng Malacanang na may mangyayaring rigodon sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y kasunod na naman kayo, ha? Meron naman kayong pagtanggi. Ano ba talaga ang mga gusto nyo? Huwag ho kayong masyadong mamulitika, ha? Alam namin, ang target nyo lang ay si BP Sara. Kahit magpaliwanag kayo na walang rigodon, sinapipintong impeachment ng amo nyo, wala kaming pakialam sa inyo. Ang taong bayan ang huhusga sa inyo. Kaya galingan nyo ng gusto para hindi ma-back to you. Especially ito pwedeng ma-accuse na legislative overreach. Ano ba ito? Ano ba itong pwedeng ma-accuse? The proper party to say it. First, he is not a law student. Second, he is not a law professor. Yung sad feeling kasi, personal yan. Now, nakakatawa kasi yung comment niya, may nagko-comment na who happens to be my student in Constitutional Law 1, Law 2, and Constitutional Law Review. Sabi niya, hindi naman kami sad. So, at saka kita mo yung mga comments doon, talagang adverse sa kanya. Hindi naman pwede yung ganon kasi kung i-insist yung theory niya, siya din pwede rin ma-accuse ng legislative overreach. Yes, I am one of the petitioners and my daughter is one of the lawyers. Opo, reaction po ninyo. Ngayon, pinaboran po ng Korte Suprema itong ang panig po ng depensa patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Feeling humbled, kasamang Admar, and I am proud to be part of the team under the leadership of our team, lead counsel, Attorney Bobby Torion. Opo. And I'm so privileged to be a part of this team. Historic and landmark decision declaring the impeachment complaint against the Vice President as unconstitutional.
Opo. Attorney, ano ba yung implikasyon po nito, o legal na implikasyon nitong unanimous decision nga po ng Supreme Court patungkol nga po dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ano bang mga mahalagang punto na dapat maintindihan ng taong bayan kung ikukumpara mo doon sa desisyon naman ng Supreme Court sa Francisco case? Actually, it's very timely and very encouraging. Historic also in the sense that the Supreme Court has been given an opportunity to, as the defense team said, lays down clear and authoritative guidance on the constitutional limits and proper treatment of impeachment proceedings. Kasi ang nangyari noon, we will start from the impeachment of former President Erap Estrada. Oh. Yung second mode, yung kinuha yung 1/3, di ba biglaan yun? Saka hindi na nga after the prayer, sabi kaagad ni former Speaker Manny Villar, who was part of that operation, who was part of that movement, na after prayer, sinabi agad niya, because 1/3 has been achieved, then this complaint will constitute as articles of impeachment and it shall be forwarded to the Senate and trial in the Senate shall forthwith proceed. Nangyari din yan sa kaso ni former Chief Justice Corona, na yung sa tawag na blitzkrieg approach, breakneck speed, na binamadali masyado para maipadala doon sa Senado. So, yung sinasabi na second mode na 1/3, naging parang by history, ginawa yung parang weapon at saka political tool. Naging abusive yung conduct ng House dahil sa sinasabi nila under the Constitution, the House of Representatives shall have the sole power to initiate all cases of impeachment. Yung sole power, parang sa feeling nila, kung anong gawin nila, wala nang makakapigil sa kanila kasi sole power and authority. Now, the Supreme Court said, no, you cannot do that because under our framework of government, meron tayong separation of powers. Now, the Supreme Court is the final mediator. When the Supreme Court will mediate constitutional yung limits of the other branches of government, because the Supreme Court does not assert itself as superior. What it asserts is the supremacy of the Constitution. So dito na pagbigyan ng pagkataon kasi sa time ni former President Estrada, wala na because when the impeachment complaint was already forwarded to the Senate, parang naging moot and academic na yung what happened in the House of Representatives kasi naka-assume na ng jurisdiction ang Senado, so wala na pagkataon ng Supreme Court to make a ruling. Nakagawas na ng pagkataon yung panahon, yung Francisco case. Pinapaliwanag lang dito kung ano yung mga nangyari noon. Nung lalong-lalo na nung na-impeach si dating Presidente Erap Estrada. So ito, solo support charter change. Following supplement. Guy, grabe. Hanap-hanap paraan ba? Naghahanap na ba kayo ng paraan talaga at gagawin nyo ng charter? Gagawin nyo ba talaga yan o inuutos sa inyo? Huwag nyo kaming bigyan ng dahilan para magalit sa inyo. Kasi kung charter chain ang susulong nyo at lalo na sa panunungkulan ng amo nyo, sigurado ang balak lang yan, maupo ng matagal. At siyempre, pag siya ang naluklok at hindi na, naluklok na nga pala. At siya ang nasunod sa balak na Charter 10, pati kayo makikinabang. Huwag ganon. Tigilan niyo yung mga panluloko. Hi, good morning. Magandang umaga po.
Salamat po. Opo, thank you so much po kung sir, umpisahan po natin doon sa impeachment decision ng Supreme Court. Naglabas na po kayo ng inyong reaksyon, pero can you reiterate lang po ang inyong reaction dito nga po sa Supreme Court decision? Tayo po ay nalungkot dito po sa huling desisyon na inilabas po ng kataas-taasang hukuman. Bagamat tayo nalulungkot at hindi sumasang-ayon dito, pero ito po ay ating ginagalang. Opo. Sir, may mga nagsasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Kumbaga, wala sa mandato ng Supreme Court yung desisyon, yung mga Klaro sa mandato. ilan doon sa mga deklarasyon nila sa impeachment ruling. What do you think po? Nagkaroon ba ng... Ang kayo nakakita, ha? Kine-question nila yung Supreme Court. Bakit nyo kine-question? Dahil hindi pumabor sa inyo? Pumabor kay BP Sara at ka-questionin nyo? O sige, ituloy mo, makikinig kami. paglagpas doon sa otoridad ang Korte Suprema? Alam po ninyo, hindi po natin masisisi yung mga legal experts sa Dapat kanilang lang. pong, ganitong Dapat klaseng lang. komento. Dahil kung titingnan po ninyo sa kanilang desisyon, may mga ilang alituntunin po na isinaad sila na wala naman po sa kasalukuyang rules o house rules. In fact, may mga dinagdag po sila doon na masasabi po natin na sa ating pong palagay, pati po yung ating saligang batas ay natamaan. Opo. Ano in particular, sir, yung mga naidagdag at yung mga ginalaw nila? Unang-una na po dito yung kanilang interpretation sa 10 calendar days. Pati po kasi gumawa po sila ng kanilang sariling interpretation na hindi naman po akma o hindi naman po ito yung sinusunod namin sa Kongreso. Halimbawa, ngayon po nagkaroon po tayo ng sesyon. Tapos ito po ay hindi natapos, ipinagpatuloy po the following days dahil sa haba po ng mga agenda, nag-recess po tayo. Sa normal na sesyon po, ito po ay 1 calendar day lamang, bagamat 2 araw o 3 araw. Opo. One session day. Pero sa kanila po, kahit ito ay pinagpatuloy, ang bilang po nila dito ay 1 session day ngayong araw, the following day, another session day. So, ito po, long-standing na ginagawa na po ito ng Kongreso. Mas wala pa po ang impeachment. Ganyan na talaga ang ginagawa sa Kongreso. Pangalawa, dito po, dati po maliwanag po yung tinatawag nating initiated. Pag sinabi po ninyo initiated, una-una may filing. Pangalawa, yung House action. Ibig sabihin ng House action, it's either dinulog po sa Committee on Justice or by a 1/3 vote, which is yung nga po yung nangyari nung nakaraan. Gagawin. Ito po ay, Tanong dito, boss, gagawin nyo ba yan sa amo nyo? Tatanong lang, ha? Baka mamaya magulat kami kay BP Sara nyo lang gawin yan. Yung paboran yung impeachment na yan. Kasi nung nakaraan, ganyan naman ginawa nyo, di ba? Tapos nagdesisyon ng Supreme Court, hindi nyo tanggap, pero ginagalang nyo. Yun ang sabi, hindi tinanggap pero ginagalang natin. Agoy. Kaya sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga pinagsasabi nila laban kay BP Sara, may balik naman sa kanila yan. Babalik at babalik yan sa dulo. Yung iba nga hindi na nagsasalita eh. Bakit? Wala na sa pwesto. Takot na sila, baka sa susunod, ipasuka sa kanila ni BP Sara yung mga yung mga nadurobo. Pero mo allocable. Ang dami nila. Bilyon-bilyon. Sipin nyo nanahimik itong mama na ito eh. Nagpagawa ng barangay hall sa kalye, sa sidewalk. 3-story, 4-story. Wow! Lawmaker, pero bendalo. Bakit? Paano mo nasabing bendalo? Sige, imagine mo, ikaw magpapatayo ka barangay hall sa sidewalk. Samantalang ang MMDA nagki-clear ng sidewalk. Ay malakas, Ngayon, wala atang balita eh. Kasi, pinotaktis siya ng mga vlogger eh. Iyak! Sabi ko sa inyo,
Huwag niyong basta vlogger, love nyo, ha? Para hindi kayo masama sa content nila. Mahalin nyo 'yon. Ekonomiya ng bansa mas lalong babagsak. Ramdam? Ramdam na ba? Ramdam na nila. Ano nangyari ngayon sa bilihan ng ginto? Naglag. 'Di ba? Dati malaki. Mabot ng 7.9 per gram. Ngayon back to 6.2, 6.5, 6.3. Bababa pa 'yan. Pinasarap lang. Tapos yung dollar 59 na. Dami no? 59 na ang dollar. Sunod na makalawa 62 na 'yan. Nagre-request pa ang mama, kakausapin daw yung Bank of the Philippines. Yung ano ba ito? Yung Central Bank, nagawa ng paraan na wag umabot ng 60. Hindi nyo mapipigilan 'yan. Nasa world market 'yan. Subukan nyo munang manipulahin ang world market. Kaya nyo 'yan. Pero pag hindi, babagsak at babagsak ang ekonomiya. 2026 na pala. Mas lalala ang sitwasyon diba? kasi kung walang investments tapos bagsak din ang government spending, paano? Tapos dadami yung maghahanap ng trabaho dahil marami rin graduate ng around third quarter, the second quarter of this year, no? May mga graduates na naman tayo, maghahanap ng trabaho. Kung walang investments, walang expansion ang mga companies, babagsak na naman yan ang ekonomiya kasi yung consumer spending mo ma-affect. Alam mo, dapat naunahan na natin ang Vietnam Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Tama. Diba? Maganda Kasi maganda na ho ang Vietnam in terms of turismo. Mas marami ang nagpupunta sa Vietnam. Kasi tayo, nagkakaroon naman ng sindikato dyan sa Siargao. Na ang dami nagreklamo, mas maganda para mag-Hong Kong, Singapore, Taiwan, o basta karatig bansa kaysa mag-Siargao. Ang mahal daw ng pabasahe. Bakit? Ano nangyari? Sarili mong bansa, hindi ka makapunta. Dahil sa mahal ng airfare at yung mga bangkang mga sasakyan. Samantalang, ikaw mag-flight ka papuntang Hong Kong, 7.5 balikan, meron na. 10,000 balikan, meron na. Diba? Siargao, aguy. Ginto ang presyo. Samantala, usapin ang ginawa ni Commodore. Tinawag na serious violation ng China. Ayan na. Babalasahin na to ni Senador Marcoleta, itong si Commodore. Commodore o tirador? Babalasahin na to malamang. Pasok. Ano yung measured transparency? Yan. Kailangan may kalakip na pag-iingat na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. May ganun ho palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila pero may pamamaraan naman na sa maayos na kaparaanan. Yes po, oo. So, asan ang observance dito? Di ba? So, paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita in Chinese Embassy. So, sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela na statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya. It's a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation which has crossed the line. Ayun. Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna. Parang si Nelson. Kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya.
Mm-mm. Pareho lang ang ano. Oo. Nagkatuksuhan. Teka na, Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw nauna di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ka ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw ang nauna Parang ganun lang yan Yeah. Saan nyo na? Diba sabi ko nga sa inyo. Alam nyo, itong usapin kasi parang napakasimple lang naman yan. Yung usapin na yan ni Tralala na patungkol yan doon sa Chinese ambassador. Diba? Uminit ang usapin dyan. Para saan? Hindi natin alam. Baka may pinagtatakpan na issue. Diba? Pinainit nila ng husto. Hanggang yung isang ambassador na persona ng grata. Hindi natin alam kung natuloy ba yung persona ng grata na yan. Diba? Kaya kung umabot ka sa video na ito, huwag mong kalimutan like, share, subscribe. Tandaan mo yan ha. At padamihin mo yung recommendation. Hanggang sa muli. Bye-bye!